Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati ho mga katabi natin, good evening. At mga kapatid, sa mga sandaling ito, ang pinakamahalaga at pinakamagandang masasabi natin pare-pareho ay ang salitang salamat sa Diyos. Sabihin natin ng malakas, salamat sa Diyos. Ulitin natin, salamat sa Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Sabihin nyo sa katabi ninyo, mabait ang Diyos sa iyo. Totoo naman. Amen. Mabait ang Diyos at Lord, salamat natapos namin ang 2025. Amen. Thanks be to God. Pero mukhang hindi sapat yan mga kapatid. Sa dami ng mga napagtagumpayan natin sa taon na ito, iniimbitahan ko po kayong lahat, di ba? Kapag sobrang galing, sobrang ganda na nangyari, anong ginagawa ng mga tao? Hindi lang pumapalakpak. Tumayo tayo at palakpakan natin ang Panginoon ng malakas na malakas. Itaas ang 2 kamay at palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Maupo na po tayo mga kapatid, no? Alam niyo po, may isang year-end special. May isa akong napanood na year-end special. Ang sabi noong anchor, nung isang host, itong 2025, napakagulo. No?
Itong 2025, napakagulo. Sa isip-isip ko, bakit ba nung 2024 ba hindi magulo? Nung 2023 ba hindi magulo? Parang nung mga nagdaang araw naman, magulo rin. Marami tayong hinarap, marami tayong pinagdaanang pagsubok, problema, issue, intriga, pagkakasakit, paghihirap. Itong nagdaang taon nito, itong matatapos dahil ilang oras na lang. Hindi pa tuluyang tapos ang 2025. May ilang oras pa. Pero kung babalikan mo ang 2025, ilang beses ka ng montik-montik nang umayaw. Montik-montik ka nang sumuko. Montik ka na nilang matalo. Pero wag nating kakalimutan, kaya meron po tayong Merry Christmas dahil may Diyos na nagligtas at patuloy na nagliligtas sa atin. Patuloy pa rin po tayo nagsiselebrate ng Christmas, mga kapatid. Baka akala niyo po ay tapos na. Kaya nga minsan nagugulat ako pag binati kong Merry Christmas. Alam niyo, minsan may mga nagsasabi sa akin, Father, tapos na. Aba, marunong ka pa sa akin. Mga kapatid, hindi pa tapos ang Pasko. Pakibati ang katabi ninyo, Merry Christmas. Hindi pa tapos ang Pasko. Merry Christmas pa rin po tayo. At makinig kayo. Ito ang good news. Dahil sabi ni Father, hindi pa tapos ang Pasko, pwede pa kayong maningil ng mga nagtago sa inyo. Pwede pa kayong maningil ng mga nagpanggap-panggapang nakakalimutan ko. Pwede pa kayong manghingi ng Christmas gift. Dahil hindi pa tapos ang Pasko. Kaya nga, ang tawag natin ay Christmas season. Hindi Christmas day. Panahon ang Pasko. Hindi lang isang araw. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, pinaalala sa atin, dumating ang takdang panahon. Ang babae ay naglihi at ang dalagay naglihi at nanganak. At isinilang niya ang ating kaligtasan. Patuloy pa rin natin sineselebrate ang Christmas. Si Kristo ang isinilang na pag-asa at kapayapaan ng mundong ito. At mga kapatid, ngayon pa lamang, bisperas ng January 1, pinagdiriwang na rin po natin ang tinatawag na Solemnity of Mary, Holy Mother of God. Ngayon po ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. At si Maria ay ina ng prinsipe ng kapayapaan. Kaya napakaganda ng January 1. We celebrate today the World Day of Peace. Dahil sa pagsunod ni Maria, sa kalooban ng Diyos, isinilang si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid, dito natin taon-taon sinisimulan ang bagong taon. Kasama ni Maria, nagdadasal tayo ng kapayapaan. Napakaganda po nun. Sino ba naman sa atin dito ang hindi maghahangad na, Lord, sana this year, mabawasan na po ang away naming mag-asawa. Si Nico bigla yung mister, di ba? Makinig ka kay Father. Sana this year, mabawasan ang bangayan ng mga anak ko. Sana this year, mabawasan na ang away sa pamilya, sa lugar namin, sa grupo namin, sa simbahan, sa gobyerno, sa bansa natin. Kaya maganda ho itong January 1 eh. World Day of Peace. Let us all pray for peace. Peace in ourselves. Mga kapatid, makinig kayo. Ipagdasal mo rin ang kapayapaan sa sarili mo. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. Paano ka magdadala ng kapayapaan sa pamilya ninyo kung ikaw mismo ang gulo-gulo ng buhay mo? Ang gulo-gulo ng sarili mo. You pray for peace in your life. You pray for peace in the family. Pray for peace in our country. In Leberisa.
Pray for peace in the world. Peace, hindi dahil pare-pareho na tayo ng gusto, kundi natuto na tayong rumispeto. Peace, hindi dahil iisa lang ang may alam, kundi lahat tayo may pakialam. Yun ang peace. Dahil hindi naman mangyayari na pare-pareho na tayo ng gusto, na pare-pareho na tayo ng alam. Ang mahalaga, may kapayapaan kung marunong na tayong rumespeto sa kapwa-tao. Kung lahat tayo may pakialam na sa nangyayari sa paligid natin. Kaya nga, kanina bago magmisa, pasensya na ho kayo at kinulang din tayo ng tao, pero nakakatuwa kayo, nagdadala na yung mga sa labas, alam niyo po ba, nagdadala ng sariling mga upuan. Sabi ko kay sister, sana hindi lang upuan dinala, sana pati handa nila dinala na rin. Yung may pakialam tayo. Isipin mo rin yung ibang tao. Isipin mo rin yung kapwa mo. Alam natin mga kapatid na bukod sa anghel at 3 hari, 3 mago, sa ebanghelyong narinig natin, may isa pang dumalaw eh. Dumalaw din ang mga ordinaryong tao na ang tawag sa kanila ay mga pastol. Ito ang dala ni Kristo sa mundo. Kapayapaang nagmumula sa mabuti at tamang pagkilala at pagtanggap sa kaalaman, sa kakayahan, at katangian ng bawat isa. Kaya nung sinilang si Kristo, sino nagpunta? Mga hari lang ba? Hindi. Sino nagpunta? Yung mahihirap lang ba? Hindi. Iba-ibang uri ng tao ang nagpunta. Ito ang dinulot ni Kristo. Kaya kapag tayo ay sama-samang nagsasumasamba, nagsisimba, pinag-iisa ulit tayo ni Kristo. Pag tinignan natin ang bawat isa, reality check, sa totoong buhay, magkakaiba tayo. Huwag na tayong magplastikan. Magkakaiba tayo. Pero kung marunong lang tayong rumispeto at kumilala sa kabutihan, kakayahan ng bawat isa, hindi malayong magkaroon din ng kapayapaan. It is not competition. It is cooperation. It is not comparison. It is compassion. Kaya mga kapatid, para sa mga nagawa nating mali sa isa't isa, para sa mga nagawa nating masama sa kapwa, ng 2025, ito ang dasal natin, yung ating salmong tugunan ngayon. Basbasan nawa tayo ng awa ng Diyos. Basbasan nawa tayo ng awa ng Diyos. At hangad, ang dasal naman natin ngayong 2026 ay ang ating unang pagbasa. Ang ganda ho ng unang pagbasa. Alam niyo po, yung iba, nilalagay pa nila sa pintuan nila ito eh. Ito yung tinatawag nating the blessing. Napakaganda ho ng napakaikling dasal na ito mula sa aklat ng Bilang. Mamaya ho, hanapin niyo po ito. Bago maghating gabi, dasalin niyo po ito bilang pamilya. Dasalin niyo ito na magkakahawak ang kamay. Dasalin niyo ito ng magkakasama. Ano ang dasal na ito? Pagpalaing kanawa at ingatan ng Panginoon. Ngayong 2026. Sabihin nga ho natin ng malakas, repeat after me, pagpalain kanawa at ingatan ng Panginoon. Kaawa ang Kanya at subaybayan. Lingapin Kanya at bigyan ng kapayapaan. Gusto nyo yung pinakamaikli lang, sabihin nyo sa katabi nyo, God bless you. Yun. God bless you. Kaya mamaya po bago maghating gabi, yan ang gawin ninyong pamilya. Kaya huwag masyadong uminom muna ng uminom. Baka mamaya, hindi na kayo makapagdasal. Tama na yan. Kain na. Dahil lasing na. Alam nyo kanina sa balita, meron akong babala sa inyo.
Sino daw yung mga dinadala sa ospital ngayon? Hindi lang yung mga naputukan. Alam nyo kung sino yung mga dinadala rin? Yung mga biktima ng tinatawag daw na holiday heart syndrome. Ano yung holiday heart syndrome? Sobrang kain, sobrang inom, ang ending, stroke. Wag sobra. Hindi lang yung mga napuputukan ng ino-ospital, pati yung mga nasusobrahan ng inom at kain. Kaya bago kayo masobra ng inom at kain mamaya, dasal. Magdasal bilang pamilya. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, marami tayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos ng 2025. Huwag kayong mag-alala. Kaya nga umabot ka sa araw na ito dahil pinatawad ka na niya. Ang gusto lang ng Diyos, pag nagsimula ang 2026, aayusin mo na. Lagi mo na siyang uunahin. At wag mo nang uulitin ang mali at masamang nagawa natin. God bless your 2026.